verse number 5. Babasahin po natin ang salita ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. Verse number 5. Babasahin po natin ang salita ng Diyos ng sabay-sabay. 2 Timothy chapter 1, verse number 5. Kung nariyan na po kayo, maaari po tayo magsabi ng amen. Amen. Ready, read. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Tayo po ay isang daling manalangin sa ating Diyos. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa mga pagkakataon na napakinggan po namin sa akin ng umaga. At sa pagkakataon po ito, once again, kami po ay kausapin niyo muli at encourage niyo po mula sa inyo. Kaya po ako bilang inyong ministero sa atong ito. Ito po ang aming dinalangin sa namadan sa pangalan ng aming Panginoong Sus, aming Diyos sa rin tagapagligtas. Amen. Tayo po lahat po pag-aaralan ngayon ay dahil ngayon po ay araw ng mga ina ay patungkol po sa nanay. So sa lahat po ng ating nanay, mga ina, mga member, Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay din na nasa buong mundo. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay matatagpuan sa 2 Timothy, sa binasa po natin, chapter 1, verse number 5. Ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa impluensya ng isang maka-Diyos na nanay. The influence of godly mothers. Nito pong umaga, natutunan po natin ang tatlong uri ng nanay. Yung nanay na backslider, mapagmahal, at yung maka-Diyos. Ano po ba ang influensya ng maka-Diyos sa nanay? Ang sabi po ng isang manunulat, behind every man is his mother. Lahat po tayo ay nagmula sa sinapupunan ng ating ina. Isang realidad na ang mga nanay ay may malaking impluensya sa kanilang mga anak. Kaya kung ano yung kanyang mga magulang, ayun din ang ginagawa ng kanilang mga anak. Si Teacher Grace nga, pag nag-exercise siya sa hapon, ginagaya ni Charity, pag sinabi mo si Charity, exercise. Jumping jack. Ayan. Noong panahon po ni Jesus Christ, nakikita po natin sa Bible na sinabi po ni Apostle Pablo na ang mga babae ay mga keepers at home. Okay? It means na sila po yung mga nag-aasikaso sa kanilang bahay, mga paghuhugas, pag-iigib, mismo yung pag-iigib, ginagawa po nila yun, pag-ahabi, at higit sa lahat, sila po yung laging nakakasama ng kanilang mga anak. Kung tatanungin po natin ang bawat isa, ano po ang mga linya ng nanay mo na hindi mo makakalimutan? Mga payo na hanggang ngayon ay naipapamuhay mo pa. Ang mga ina ay may napakalaking impluensya sa kanilang mga anak. Tama po ba? Say amen. Amen. Makikita natin ito sa ating binasa. Meron pong tatlong karakter na binabanggit po dito si Apostol Pablo. Nagngangalang Eunice, Lois, and Timothy. Mababasahin po natin, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, that dwelt first in thy grandmother, Lois. So, si Lois yung lola. Sino yung nanay? Si Eunice. And I am persuaded that indeed also. Balik-baliktad yung outline ko. Yan. Makikita po natin dito na si Lois yung lola, no? And si Lois ay may napakalaking impluensya sa kanyang anak na si Eunice. At si Eunice bilang isang ina din ay merong napakalaking impluensya kay Timoteo. Makikita natin dito mga kapatid, ano po ba yung impluensya, napakalaking impluensya na impluensya si Timothy? Pangatlong henerasyon na. Sabi po ng ating verse, wala pong iba, kundi yung tinatawag na unfeigned faith. Ano pong ibig sabihin ng unfeigned faith?
sabihin po ng unfeigned faith sa madaling salita sa English ay sincere faith. Sincero. Meron bang kilala kayo na kapag pag nakikita nyo yung kababata nyo, maalala mo yung tatay niya, ay yung tatay mo, ganito, magaling na ganito yun. Kaya naging ganyan, siguro kasi napamana yan ng tatay mo. Dito sa pagkakataon to, hindi anumang skills ang naipamana ng nanay at ng lola kay Timoteo, kundi yung tinatawag na unfeigned faith. Sa madaling salita, gagamitin natin para mas madaling English ay yung sincere faith. Totoong pananampalataya. Makikita natin sa Acts chapter 16, verse number 1, Apostle Paul's preaching may have been used by God to bring Timothy to actual conversation. Noong pangalawang second missionary nila, Apostle Paul, nung nandun na sila sa Derbe at Lystra, natagpuan nila si Timothy. At sa pangalan ni Apostle Pablo, si Timothy ay naniwala, siya ay naligtas. Nagkaroon ng actual conversation. But, behind his preaching, behind sa pangaral ni Apostle Pablo, were years of godly influence. Merong matagal na panahon na influensya kay Timothy ang kanyang lola at ang kanyang ina. Sino po ba si Lois at sino po ba si Eunice? Yung kanina pong pananampalataya na pinagsama, yung sincere faith, it instruct Timothy from earliest stage from the Scripture. Yung example po at ang resulta ng sa buhay ni Timothy ay nagpapakita na ang pananampalataya sa Diyos at ang pag-uunwa sa salita ng Diyos magkakaroon ng napakalaking impluensya sa mga next generation o sa ating mga anak. The result and the example in Timothy's life, kung sino si Timothy, yung kanyang buhay, yung resulta ng pamumuhay niya, okay? Yung example ng kanyang buhay, ito po ay resulta ng ano? Resulta po ng isang ina na mayroong pananampalataya sa Diyos at sinusunod yung salita ng Diyos. Kaya si Timothy ay na-train na lamang ng gano'n. Ano po ba ang tanong, mga kapatid? Ano po ba ang pagiging makadiyos na ina? What it is like to be a godly mother? Makikita natin sa ating binasa, godly mothers are women of sincere faith. Ang mga makakadiyos na nanay, sila po yung mga sincero sa kanilang pananampalataya. Naalala ni Apostol Pablo, tuwing nakita niya si Timothy o nung sumusulat siya kay Timothy, pag naalala niya si Timothy, naaalala niya din yung sincerong pananampalataya ng kanyang lola na si Lois, and then ng kanyang ina na si Eunice, at ganoon din si Timoteo. Sino ba itong si Lois? Hindi natin alam kung kailan ito naligtas ang lola ni Timothy na si Lois. But all we know is her sincere faith na napasa sa kanyang anak na si Eunice. At sino naman po si Eunice? Makikita natin sa Acts chapter 16 verse number 1, ipinapakita doon na si Timoteo, ang tatay niya daw ay Grego. Okay? So, reviewin natin. Si Lois ay isang Hudyo. Ang ibig sabihin nun, Hudyo din si Eunice. Pero si Eunice, nakapangasawa siya ng isang Grego or Hentil. Sa kultura po ng mga Hudyo, binagbabawal po sa kanila ang mixed marriages. Sa ating mga Kristiyano, pinagbabawal po sa atin ng salita ng Diyos na huwag makikipagrelasyon o huwag makikipamatok sa mga hindi mananampalataya. Same with the culture of the Jewish. Now, maybe, hindi natin alam, hindi pinaliwanag sa Scripture, hindi ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano na nanay o tatay. Ang ibig sabihin na yon, yung anak mo ay magiging maganda na rin yung buhay niya sa Christian life. In other words, hindi ibig sabihin, faithful ka kay Lord sa pagsisimba, lahat na din ng anak mo talagang sulit na magiging katulad mo. Makikita natin sa buhay ni Eunice na hindi niya yung ganun yung nangyari. Kinasal siya o nagkaroon siya ng asawa na ipinagbabawal sa kanilang kultura na hindi
hindi nila kaupit, hindi nila kalahi. Pero hindi naman din ibig sabihin na kapag unbeliever yung asawa mo, ay hindi mo na kayang i-train yung anak mo sa Panginoon. Tayo po ba ay nagkakaintindihan mga kapatid? Hindi ibig sabihin na unbeliever yung asawa natin, ay hindi na natin maidadala ang ating anak sa pananampalataya. At makikita po natin yun sa patotoo po ni Eunice, na kahit ang kanyang asawa ay unbeliever, Greek, Hentil, na-train pa rin po nila si Timoteo. Ano po ang ibig sabihin ng untrained faith? Sincere faith. Sa ibang salita, mga kapatid, hindi hipokrito. Makinig po kayo. Untrained faith or sincere faith literally means not hypocritical. Ano ba yung hypocritical? Hindi hipokrito. Let me say it this way. Madaling dayain na spiritual ka sa mga tao hindi ka nakikita araw-araw. Amen? Hindi tayo nagkakasalunga araw-araw, Brother Adrian, Sister Giselle. Kahit nagpupunta ako dito araw, hindi nyo nakikita yung private life ko kung sino ko araw-araw. Madaling dayain na spiritual ako. Na hindi ako karnal sa mga pagkakataon na to. Na pagdating ko dyan, nakamotor, natalinig nyo, malayo pa lang dahil maingay ang buto nyo ang motor ko, at tatanungin ko kayo, o kamusta prayer life, o kamusta Bible reading. Pero sa totoo ako, hindi pa nagbasa ng Bible. Madaling dayain yun, Teacher Grace. Pero hindi madaling dayain na ikaw ay spiritual or carnal dun sa mga taong nakakasalamuha mo lagi, lalo na sa asawa mo at sa anak mo. Pag sinabi po natin sinserong pananampalataya, ay hindi hipokrito. Sa mga anak natin at sa mga araw-araw natin nakakasalamuha, hindi natin kayang dayain yung ating pananampalataya. Malalaman nila kung totoo ba ang ating pananampalataya, kung totoo ba yung sinasabi mo, tsaka sa ginagawa mo. Seryoso ka ba? Sincere ka ba? Nagiging totoo ba ang mga sinasabi mo sa mga ginagawa mo? Ito po ang sabi ng iba. When someone's word and actions are not lining up, kapag yung sinasabi ng isang tao at yung ginagawa ng isang tao, yung kanyang sinasabi at yung ginagawa niya ay hindi nagka-align, ibig sabihin nagko-contradict, go with their action. Because every time, actions say what words won't. Sapagkat madalas, na yung mga ginagawa natin, may mga ginagawa tayo na hindi kaya sabihin ng mga salita. Ang sabi pa ng iba, action speaks louder than words. Kaya hindi totoo po yung prinsipyo na, ay, huwag yung mga nangangaral, tayong mga nangangaral ng salita ng Diyos, mga men, nabibigyan ng pribilehyong mag-preach. Hindi natin pwedeng sabihin na, huwag nyo na lang tignan yung preacher. Basta tuloy nyo na kayo ng salita ng Diyos. Ikaw nga, preacher, na pinag-aralan mo yung sinasabi mo, hindi mo pa maipamuhay. Tapos kami pang nakinig lang, sasabihin mo, gawin namin to, ikaw nga hindi mo ginagawa. Practice what you preach. But let me tell you mga kapatid, and having sincere faith, para magkaroon ng sincere na pananampalataya, doesn't imply perfection. Pag sinabing sincere faith, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na nagkakasala. We believe na hindi totoo ang sinless perfection. Magaling na theologian si Ironside, naniniwala siya dati na sa sinless perfection. Pero na-realize niya sa kanyang bandang huli ng kanyang buhay ay hindi totoo yun. Sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, if we say that we don't have sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. When we say sincere faith, totoong pananampalataya, it implies reality with God. The question is, nagiging totoo ba ang Diyos sa buhay mo araw-araw? Ang pagiging Kristiyano ba ay na araw-araw nakikita sa'yo? Ang pagbabasa ng Bible ba, ang pag-Bible reading, nakikita ba yan everyday ng anak mo sa buhay mo? Hindi lang nakikita ang Christianity kapag Sunday. Dapat pinapakita ang Christianismuhan araw-araw. At nakikita po natin yan ang araw-araw natin nakakasalamuha.
sincerely believe in Jesus Christ as your Lord and Savior. When you say, you believe Jesus Christ as your Savior, hindi po doon nagtatapos. You need to believe Christ as your Lord. It means that you are a servant. Jesus Christ is our Lord. He is our Master. And we as a servant or slave, we don't have any right sa sarili natin. Kamusta? Do you walk with Jesus, holding hands with Him? We can hold hands with Jesus at sa kabilang kamay natin, ka-holding hand din natin si Satanas. How about our time in spending the Bible or prayer? Do we confront ourselves sa salita ng Diyos? Kapag meron bang dumating na pagkakataon, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos at tapos na-review tayo, minsan ang mga Kristiyano magaling mag-justify, ay hindi para sa akin ito, para sa mga huwag lang ito. Ganun yung ano eh. Ay, hindi para sa akin yung preaching ni Pastor Bong na i-increase yung pagbibigay. Kasi nagbibigay naman ako. I-increase niya eh. Ibig sabihin lahat. Do we seek to work out our own weakness? Ang mga Kristiyano po na sincero sa kanilang pananampalataya, hindi tayo nananatili kung sino lang tayo. Gusto natin na mas lumali pa sa pagkaalam sa salita ng Diyos, mas marami pang natutunan. And how about yung attitude of submission? Nakita ba yan ng anak natin, nakita ba yan ng asawa natin, ng mga kapatid natin, ng mga araw-araw natin nakakasalamuha? Even though this is for mothers, but this, I'm talking about general. Minsan meron tayong, sabi ni Vico Soto, sense of entitlement. Ay, kasi dahil ganito ako, ba? Ganito ako kasi ako, nakatapos ako ng ganito. Ay, may titulo akong ganito. Do you have joy serving the Lord? How will you treat your husband? How will you treat your husband as a wife? Alam niyo po mga kapatid ko sa Panginoon, I personally believe na isa to sa pinakamalaking kasinungalingan, kasinungalingan na natatanim sa utak ng mga nanay ay ito. Makinig po kayo maigi, lalo na yung mga dalaga. May ganitong prinsipyo na dapat mas mahalin mo ang anak mo kaysa sa asawa mo. That is wrong. Napaka mali po ng prinsipyo yun. Ang tinuturo po ng Biblia ay ang law of reflection. Ano po? Ganito po kayo, triangle. Asawang babae, asawang lalaki. O asawa tsaka bana, sabi ni Madet. Asawang lalaki tsaka, basta yun. Asawang lalaki, asawang babae. Pag nagmamahalan po kayong, pag inunahan nyo minahal ang Panginoon, yung Diyos, sa buhay nyo, magre-reflect po yan sa inyong dalawang mag-asawa. Magmamahalan po kayo. Kaya nga po ang Biblia, mas marami siyang instruction na mahalin ang Diyos. Paano mahalin ng Diyos? Kesa sa paano mahalin ng asawa. Kasi pag minahal mo ang Diyos na higit sa sarili mo, mamahalin mo rin yung mga makakasalamuha mo, mamahalin mo ang asawa mo. At kapag kayong dalawa na mag-asawa ay nagre-reflect yung pagmamahal ng Diyos sa inyong dalawa at yung pagmamahalan nyo na mag-asawa, magre-reflect po yan sa ating mga anak. Yan po ang turo ng Biblia. Kaya hindi totoo na walang hiyain mo na yung asawa mo, basta yung mga anak mo. Inutusan tayo ng Biblia na kahit ang anumang attitude o kailangan natin mahalin ng ating asawa, lalo na tayo po ay Kristiyano. Kaya po hindi totoo na dapat mas matimbang ang anak mo kaysa sa asawa, mas mahal mo. Mali po yun. So verse number 5, makikita din natin that not only are godly mothers women of sincere faith, hindi lang yun mga kapatid, but also they seek to pass the faith to their children. Makikita natin yan sa verse number 5 again. Sabi nga ni Pastor Bong kanina, walang mahirap na sitwasyon sa makadiyos na nanay. Yung pananampalataya
ng sincero, bilang mga magulang, bilang nanay, kung hindi natin ipapasa ito sa ang ating pananampalataya sa ating mga anak, ano po ang maipapasa natin sa kanila? In other words, if we don't train them, who will train them? Barkada, mundo, TV, entertainment. Kung hindi natin sila i-disciple, sino ang mag-disciple sa kanila? I-disciple sila ng mga worldly principles, fleshly motivation, wrong philosophies. I-disciple sila ng YouTube. I-disciple sila ng mga anime movie, wrong religion. At i-disciple sila ng mga rebelde. I-disciple sila ng mga nababasa nila sa Facebook. Pero kung merong matibay ka ng pananampalataya na nagmumula sa ating mga magulang, ano man ang kanilang makasalunguha, meron silang matibay na pananindigan. But the question is, ito ang tanong, Brother Joma, paano ko maikitrain ang aking anak bilang pagiging makadiyos? The Bible provides the answer. Look with me in 2 Timothy chapter 3, verse number 14. Babasahin po natin ang verse number 17. Sa same book. Ang sabi po dito, 2 Timothy chapter 3, verse number 14, ang sabi ni Apostle Pablo kay Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned. Manatili ka sa mga bagay na natutunan mo, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. Mga kapatid, walang ibang pamamaraan para ma-train natin ang ating mga anak, kundi po sa salita ng Diyos. Godly mothers honors the Word of God and train their children sa salita ng Diyos. Again, godly mothers honors God's Word and train their children in it. Sa Tagalog, sa verse number 14, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinangaralan at sa pinagkaroon mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nang natutunan. Yung word na kung kanino mo, sa King James Version, knowing of whom, yung whom doon, it is plural form. It means, hindi lang tumutukoy kay Apostle Pablo, tumutukoy dun po ito kay Lois at kay Eunice. Sinasabi ni Apostle Pablo, hey, Timothy, look at their lives. Tingnan mo ang lola mo, tingnan mo ang nanay mo. Malalaman mong reliable ang sinasabi ng salita ng Diyos. Malalaman mo na totoo nga ang Bible. Nakita ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa aking lola, sa aking ina, sa aking mga magulang. Nakita ko na kapag ikaw pala sumunod ka sa salita ng Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. And let us be reminded sa mga magulang, it doesn't mean na pinagsisimba na natin yung mga anak natin, ay bahala na si pastor magturo dyan, bahala na yung mga Sunday school teacher. Mali po ang prinsipyo. Sabi nga nila, pag yung bata nasa bahay, o yan ba ang tinuturo ng teacher mo sa school? Pag yung teacher naman, pag bata naman sa school, sasabihin naman ng teacher, o yan ba ang tinuturo ng nanay mo sa bahay niya? Ano po mas matimbang? Siyempre po, yung nanay. Diba? Kasi ang nanay po ang unang teacher. Ganon din po sa ating mga Kristiyano, mga magulang, sa mga nanay po. Hindi po natin iniasa lahat sa teacher. You are the first Bible teacher sa ating mga anak. And also, pray for teachers na nagtuturo sa mga anak natin sa simbahan. Kaya yung mga preachers sa church, mga Sunday school teacher, mga nagdi-disciple, mga nasa extension, pag-pray po natin sila. A main way your children will grow up to love and serve God is through His Word. Wala na pong iba. Marami tayong, ang isang magulang, ika nga, marami silang gustong pangarap sa kanilang anak. Diba? Tinitrain mo matutunan kung anong sports, tinitrain mo kung anong skills, tinitrain mo sa ganito. Pero ang pinakamalupit na failure sa buhay mo ay kapag hindi po natin sila na-train sa salita ng Diyos. Because God's Word is powerful to save. God's Word is powerful to sanctify. And the best thing we can do is to train them from an early age.
Sapat, hindi natin pwedeng sabihin na, ay, bata pa yan, hindi pa maiintindihan. Yung, wag mo nang sumama, wag mo nang dalhin sa church kasi maingay lang. Let us train them what is importance of reading and memorizing and obeying God's Word. But paano po natin ito magagawa? Paano magagawa ng isang nanay? A godly mother must grow in her own love for God's Word. Ang magulang ay dapat matutunan po muna nila kung ano yung salita ng Diyos because we cannot impart what we don't have. Hindi magigets ng mga bata na ay, kung importante pala ang pagsasalita, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit po kayo utos lang ng utos, tapos di ko naman po kayo nakikita nagbabasa ng salita ng Diyos? Kaya sa ating mga young people, Preacher Raymond, Preacher Paul, mga kabataan, magiging future ng mga nanay, ng mga tatay, ipakita po natin sa kanila yung importance ng pagbabasa ng salita ng Diyos upang kanilang mapahalagahan. A mother must grow in love for God's Word, and a godly mother will use God's Word to lead her children to saving faith in Christ. Tutulungan natin sila na kung ano yung gaano kabigat, gaano kadesperado ang pangangailangan nila sa kaligtasan. And always explain kung sino ang Panginoon. Bakit siya pumunta dito, ano ang kanyang mga ginawa. Help them to memorize verses, help them to sing doctrinal songs, help them to sing about the death of Jesus Christ. And last but not the least, a godly mother will train her children in how to live by God's Word. Kung babasahin, bakit po sa salita ng Diyos? Hindi po sa anumang mga bagay. Importante po yung mga klase sa school. Pero, ang pinaka-importante sa lahat ng bagay ay yung salita ng Diyos. Bakit po? Verse number 15, chapter 3. And that from a child thou hast known. Diba? Mula bata pa lang, alam na ni Timoteo, the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ang makakapagligtas sa atin. True faith is in Christ Jesus. Verse 16, all Scripture is given by inspiration of God. Bakit sa salita ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. And what? And it is profitable for doctrine, magtuturo sa atin kung anong tama, for reproof, kung ano yung mali, for correction, para may correct yung mga mali natin, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. We don't know what will happen if we train our children. Someday, maybe they will magiging silang pastor, katulad ni young Pastor Timothy. Saan man sinandalin ang kanilang mga paa? And this is a lifelong influence. Tanungin natin, bakit may mga Buddhist? Bakit may mga Muslim? Bakit may mga ibang religion? Kasi yun yung pananampalatayang ipinasa sa kanila. Ang tanong, bakit yung mga Kristiyano, yung mga anak nila, hindi naman nagiging Kristiyano? Kasi po, hindi po na-train sa salita ng Diyos. Nagiging skeptic, agnostic, atheist. Do you know, yung unang mga missionary dito, si Elmer, nakalimutan ko na, Bible Baptist, Muslim na ngayon, yung apo, anak ko apo, naging Muslim na po siya. And remember the preaching this morning, Naomi, the backslider mother, ano yung influensya niya sa kanyang mga anak? Nakapangasawa ng hindi rin Hudyo. And nagkaroon ng compromise, and compromise bring disaster. But how about Jochebed? The mother of Moses who trained Moses. That's why nung nakita ni Moses na sinaktan ng kanyang kalahi, dahil sa kanyang affection sa kanyang kalahi, napatay niya yung isang Egyptian. Sino nagturo sa kanya yun? Yung Egyptian ba na kanyang hindi naman tunay na
Wala nang iba kundi yung kanyang nanay. Lagi ko po itong as I end mga kapatid, nais ko pong i-share sa inyo ang prayer ko at ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Lagi ko pong sinasabi sa sarili ko, success is not measured by how many degrees I earn. How many church na mapupuntahan ko na makakapag-preach ako. O kung gaano karaming libro ang mababasa ko. Hindi po ganun ang definition ng success na ipinapakita ng Panginoon sa akin, sa sinasabi ng salita ng Diyos. Success ay yung makita mo yung anak mo na naglilingkod sa Panginoon. That's how I measure success. That's how I define success. Na makita ko sa charity na maglingkod sa Panginoon. So, how about us, mga kapatid? Look at Lois, look at Timothy, look at Del, look at Jochebed, look at Naomi, Rizba, at iba pa mga nanay. Sa mga young people, someday, magiging nanay po tayo, magiging nanay kayo. Mga young people na lalaki, magiging tatay kayo. Kung ngayon pa lang, hindi na natin nanaayos yung sarili natin, ano nang mangyayari sa mga susunod na henerasyon? At sa mga nanay, na mga nanay na po, namamahal natin mga kapatid sa Panginoon. Napakalaki po ng influence natin sa ating mga anak. At kung hindi po dahil sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng Panginoon, hindi po natin sila mag-pray. Kaya lagi po natin iniiyak ang ating mga anak. At sabihin sa Panginoon na hindi natin kaya kung wala ang Panginoon. So, let's all stand up, let's pray for our closing prayer. Pagpilihan din natin ang ating mga magulang. Lord God, our Heavenly Father, maraming salamat po sa natutunan po namin tungkol po sa buhay po ni Lois and Eunice, na nagkaroon sila ng mga influensya sa buhay po ni Timothy. Nandun po yung realidad na Panginoon na napakalaking influensya ng mga nanay, ng mga magulang, kahit mga tatay sa bata. Kaya po, tulungan niyo po kami maging makadiyos na lagi po kayong hinahanap, lagi po kami puhaw at gutom sa inyong salita. Gawin niyo po kami mga gato mga Panginoon upang ma-train po namin yung mga susunod na generation na naglilingkod po sa inyo, na hindi mga rebelde, kundi naglilingkod sa inyo, Panginoon. And then, Lord, we know na hindi po madali. Ngunit kung kami po ay inyong sasamahan, ay wala pa rin posible sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa tanghali na ito na nakapahin po kami ng inyong salita. Dalayan ko rin po sa aming mga nanay dito sa Philippine Bible Baptist Church, sa buong mundo, Panginoon, lalo yung mga saintly, mga pananampalataya, na tulungan niyo po na sila po ay maging godly ng mga nanay upang mai-train po ng maayos yung mga susunod na henerasyon na naglilingkod po sa inyo. Panginoon, salamat po ng inyong salita at sa pagdalay ng banal na Espiritu. Ganun din po, dinadalangin po namin ang aming bansa na patuloy niyo po proteksyonan at matapos na ang pandemic na ito, makabalik po kami sa aming mga normal na buhay, na makabalik sa trabaho, sa pag-aaral, at makapag-swimming, at maawa po kayo sa amin, Panginoon. I-empower niyo po, bigyan niyo po ng strength, good health ang aming mga frontliner still. Kung na-extend pa po ito, nawa po ang kalooban niyo ang masunod sa aming mga buhay. At dinadalangin din po namin sa pangalan ito, ang pagbibigayan po namin. Patuloy niyo pong i-bless at provide ang aming mga pangailangan sa araw-araw. Sa linggo na aming nasusudubayan na naman, Panginoon, bigyan po kami ng lakas at i-provide ang mga pangailangan po namin.
At lahat po ng ito ay aming pinapanalangin, pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming Kristo na Pagkikas. Amen. Tawagin po natin si Brother Raymond, magpakanta ng isang kantaas ko. Break po tayo. Ulitin po natin 153, Glory to His name. Mga po natin tayo.